At kaugnay po ng napabalitang massacre dito po sa may area ng Zamboanga at itong shipwreck naman na posible pong natagpuan na dyan sa may area naman ng Batangas, makakusap po natin si Commodore Joel Garcia, ang OIC po ng Philippine Coast Guard. Commodore, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon na Jiggy at magandang hapon sa milyon-milyon tagapakinig na sa inyong istasyon. Opo. Dito po sa una muna yung sa massacre po sa Zamboanga, ano po, gaano kabilis bago nakaresponde yung mga tauhan po ninyo para magkaroon lang po tayo ng estimate kung gaano kalayo ba yung bangka mula po dun sa pinakamalapit po na land area? Well, basically, napag-alaman po natin yung ulat na bandang alas 8 ng umaga. Ito ay isinangguni sa atin ng barangay captain ng Sangali. Kaagad-agad ay nagpadala po tayo ng dalawang barko galing po sa Coast Guard District Zamboanga. At mga bandang alas 10, between 10 to 11 ng umaga, nakarating po kaagad yung barko doon sa pinagmulan ng massacre. At natagpuan po doon sa hulbot-hulbot na dikatig na bangka yung 8 bangkay na nakahandusay at nakatali. Opo, dito ba sa area na kung saan naganap po yung krimen ay wala po kayong namomonitor nga ho na mga grupo dati na mga pirata na naglalagi dyan o kaya dumadaan para magtungo sa ibang mga lugar at maaaring natsyempohan lang itong mga mangingisdang ito? Ayon po sa initial investigation na nung interview po yung dalawang unang nakasurvive, sinabi po nila na ito ay lulan sa mga bote-bote, yung mga maliliit na bangka. At puno po ito ng mga armadong mga tao at bigla po silang sinalakay at tumampa doon sa kanilang dikatig na hulbot-hulbot na bangka. At sa ngayon, meron pong tayo na paulat na aborted sea jacking incident ng sometime 10 days ago involving one cargo vessel na naggalang Ocean Kingdom. At nabigyan din po natin po ng rescue kaya na-escortan po natin to diyan sa lugar din na yan papunta pong Jensan. So sa ngayon po sa pattern po nakikita po natin na merong pong mga galaw yung mga grupong to laban po sa mga mangingisda at saka sa mga sakayan pandagat na komersyo. Opo, parang may pattern na kung sa galaw o sa kilos po nitong mga armadong grupong ito para hong style yung nangyayari sa Somalia. So ano po ang plano nyong gawin dito sa area na ito? Meron ho ba kayong itatalaga na karagdagang teams para magpatrolya dyan sa area? Kaya nga po sa pangyayari, dahil po sa pangyayari kanina at saka nung nakarang linggo, ang ginawa po natin ay nagpatawag po tayo ng kaagad-agad na meeting, komperensya sa mga domestic ship owners. Especially po yung sa umbrella organization ng Philippine Inter-Island Ship Owners Association like Gotong Lines, yung Span Asia at saka yung mga Tugo. At kanina umaga, napagkasunduan po namin, nag-form kami ng technical committee dahil po sa kahilingan nila na magtalaga ng request ng mga Coast Guard Sea Marshal sa mga cargo vessel. At maliban doon, ang gagawin po natin, kasama po sa ating plano ay paigtingin yung security patrol at most likely magdagdag po tayo ng mga vessel sa lugar na yan upang babantayan po natin yung mga barko at mga fishing boat na dumadaan sa Moro Gulf sa lugar na yan. At maliban doon na ipapatupad na po natin yung tinatawag namin na security numbering system. Ano pong ibig sabihin nito? Lahat po ng mga bangka at 3 gross tons below ay mamarkahan po natin ito ng numero. Parang registration. Actually, ito po ay safety and security numbering system para magkaroon po tayo ng databasing kung sino mga may-ari ng mga sakayang pandagat, 3 gross tons below, maski mga pressure craft at saka mga passport, upang malaman po natin at ma-isolate din natin yung mga sakayang pandagat na ginagamit sa masasamang gawain.
Opo, yung Moro Golf na yan ho, gaano ho kalawak yan? Kasi parang syempre ang mababasa ho ng mga kalaban ay mga kalaban po ninyo, kung magposte po kayo sa isang area, maaaring lumipat lang at abangan po sa isang area yung mga barko na tatargetin nila, lalo po yung malalaking barko. Ano po? So, paano nyo po nakikita ito? Bukod dun sa Sea Marshal na plano nyo ngang italaga? Alam mo, Jiggy, yung mga domestic vessels po natin, ay napag-alaman po natin kanina sa konferensya na lahat po sila ay mayroong tinatawag na transponder, yung para po sa automatic identification system. So, ang ibig po sabihin nito, lahat po na naglalayag ng mga domestic vessel ay nakikita po natin sa atin pong tinatawag na maritime domain na system sa screen po natin kung saan ang latitude longitude nila. So hindi po tayo mahihirapan na sila bantayan at gwardiyahan sa Moro Golf kasi kung makikita niyo po yung mapa ay may mga Coast Guard substation din naman tayo sa along the coastline ng Moro Golf. Apo, sa isyong ito ho ay kinailangan nyo na ba o kakailanganin nyo na rin ng tulong ng Navy para ho lumapad yung security plan po ninyo para dyan sa area? Sa ngayon po, sa totoo lang, lahat po ng operation ng Philippine Coast Guard sa Zamboanga, tutuan po natin, hindi lang yung Philippine Navy, pati mga kasama tayo sa kapulisan. At meron po tayong tinatawag na whole of government approach kasi hindi po pwede na iisang organisasyon lang ang mamamahala sa maritime security. In fact, for that matter, humiling din po tayo ng tulong sa kay Undersecretary Gongona, yung pinuno po ng BUP Fisheries Aquatic Resources, kasi yung meron po siyang ipinalagang 2 barko na minamanduhan ng Coast Guard, Philippine Coast Guard personnel. At katunayan po, ginagamit po natin to sa Maritime Security Patrol, yung 2 barko ng BIPAR. At may pinag-utos din po sa atin ni Secretary Arturo Tugade ng Department of Transportation, dahil doon po kami under ang Philippine Coast Guard, at pagtingin pa at pulungin ng gusto itong mga ship owner para po mabigyan po ng lunas ang kanilang hinaing patungkol po sa problemang paminirata dito sa Moro Golf. Apo, doon ho sa usapin naman po nung MV Starlight dyan sa Batangas, sa tingin nyo ho ba yun na po yung mismong wreckage po, yung nahanap po? Yung nakita po sa hydrographic survey na ginawa po ng NAMRIA, yung BRP Hydrographic Survey Season, ay sila po mismo nagsasabi na yun po ang kanilang presumption na yung 78-meter depth na nakita nila, baka yun po. So ngayon, para makasigurado po sila na yun, ay nangangailangan pa sila sa equipment na inantay lang po nila na maayos yung panahon plus yung dumating equipment at ulitin po nila yung survey upang kung ito ay sigurado na yun, ang kasunod po natin gagawin ay magpapadala po tayo ng mga Coast Guard Special Operation Group at technical divers. Kasi kayang-kaya po i-dive to ng mga technical divers natin kung 78 meters pong lalim upang malaman din natin yung sanhi ng kanyang pagkalubog at kung may makikita po tayong mga labi ng mga missing crew ng naturang barko. Opo, yung equipment na ginagamit nyo dito ay sa Coast Guard mismo, yung parang scanner po? Hindi po. Kami po ay humingi po ng tulong sa NAMRIA, ng Department of Environment and Natural Resources. Kasi lang po yung sa buong gobyerno natin, yung NAMRIA lang po yung merong special vessel na kayang mag-conduct ng hydrographic survey ng ganung kalalim. So sa ngayon po, kasalukuyan po nila ginagawa yung operation para magtuntun at natuntun na nila. Pero ngunit para makasigurado, mayroon lang po silang equipment na inaantay galing po sa kanilang opisina upang masisiguro nila na yun ay talagang yung barkong lumubog na Starlight Atlantic. Opo. Maraming salamat po sa update at makikibalita ulit kami sa inyo si Commodore Joel Garcia ng Philippine Coast Guard. Maraming pong salamat. Maraming salamat, Digit. Maraming salamat sa milyong-milyong tagapakinig ng GMA News.